Good day guys, and for today's video, Kimco Visor 110 nagkaroon ng problema sa kanyang pagtakbo. Sabi nila guys, ang problema ng kanyang motor ay parang takbong kabayo o parang putol-putol. Ito ay naranasan niya nung mga nakaraang buwan. So ang una daw ginawa ng shop na pinagawaan niya is pinalitan ng carburetor. So yan guys, kasi nga yung paradang palya. Sabi nung ng mekaniko. Ang sunod naman ay pinalitan ng ignition coil. So yan guys, kasi daw ito ay may possible na problema ang kanyang ignition coil, kaya pang takbo niya parang kabayo. Yun, no? So ngayon guys, dumaan ang mga ilang araw, bumalik na naman ang sakit at hindi nawala. So nag-decide ang pangalawang siya pala, napalitan ng spark plug, bago ng kanyang spark plug. Pero sandali lang nawala ang sakit at bumalik na naman. So ito yung naunang spark plug na guys. Bumalik naman ang sakit niya na parang takbo, parang pigil. Basta hirap siyang guys, analyzing yun, sabi ng owner, kasi nga marami na pinalitan. At ngayon guys, itong motor na ito ay kinonvert din ng battery operated, no? Na-discover ko lang ito, pero yung owner guys, walang alam na kinonvert na pala ito ng battery operated, kasi nga itong motor ito ay hinabilin na niya ng mga isang araw, isang gabi pala. Kasi nga is busy yung naunang pangalawang siya pala na ayusan niya ng kanyang motor. So ngayon, upon checking, kinonvert na ng battery operated. Ang last daw na bayaran ni owner ay nasa mga 1 to, kaya na-shock siya guys. Kasi natin natin panda rin. Let's see. Wala. Napaandar natin siya, kaya lang biglang tumirik na naman ang kanyang motor. At try natin ulit paandarin kung kaya ba. Sad to say, hirap siyang paandarin guys. Itong motor nito guys ay okay pa daw nung kanilang umaga. So habang tumatakbo ang kanyang motor, napipil niya na parang bumabalik na naman ang sakit na nararamdaman niya ng motor nito noong mga nakaraang linggo. So kadaunan, tumirik ng kanyang motor at ito nang nangyari guys, hirap na siyang paandarin. At sakto lang na nakaabot sa ating shop. Pero lang, pag patay ng kanyang makina ay tumirik na agad. So yan, kita nyo bago ang kanyang carburetor. Ang pinaka last na idea ko guys ay buksan ang stator na ito, kasi nga pinalitan daw lahat pero wala pa rin daw, yan pa rin ang sakit. So nagduda na ako guys, ito na pinaka last option ko, buksan ko yung stator para makita natin at magkalaman kung napalitan ba din ito ng stator o wala. Pero last option ko na to guys, no, kasi bago ang kanyang CDI, naka-battery operated na, ignition coil niya bago na rin, carburetor bago na rin, spark plug bago na rin. So siyempre ang last na option natin guys, or secondary option na natin, halimbawa is itong stator. Kung wala is try natin ang ibang paraan sa kanyang timing na naman, sa kanyang camshaft. Pero for the meantime, ito lang muna buksan natin kanyang panggilid, ang kanyang left side na cover. So pagpukin natin gamit ang rubber mallet. So ito na nga guys ang ating na-discover o aking na-discover. May nakita akong wire na balatan papunta sa kanyang sakit palabas. At ito nakita ko guys, no, itong cover ito ng magneto, natanggal siya. At ang pinaka worst case scenario guys, natatanggal ang kanyang mga metal sheet ng kanyang magnet at lumuluwa na sa kanyang magneto. Possible guys, itong dahilan para sang bumabara. Parang pinipigilan niya ang takbo, kasi nga yung clean sheet nito dumidikit yan sa ating stator. Ito natanggal. Natanggal na guys, So may idea na tayo guys kung ano problema ng kanyang motor, kung bakit nagkaroon ng ganyang senaryo, pawala-wala ang sakit. Ito pala ang kanyang magneto, natanggal ang kanyang mga cover ng ating magnet. Siyempre guys, meron tayong pangunahing lunas dyan para mapakinabangan pa natin ang ating magneto, no? Mamaya i-share ko sa inyo guys, kasi napakamahal pa naman ng magneto ng Kimco Visor, lalo na ito sa mga genuine na mga presyo. So yan guys, no, pero yung magneto niya is fixed pa naman siya. Kaya yung metal sheet niya, lumuluwag siya. At ang pinaka worst case scenario guys, nagkaroon ito ng grounded, no. Isa dito sa naging dahilan kung bakit ang takbo niya parang kadyot-kadyot, Yung tinuro ko sa kamay guys, natatamaan ang wire. Kung hindi ako nakamali, nasa yung pulser, ang natatamaan niya guys, yung blue-white. Kaya pala kapag umikot yung motor, kapag nitamaan yung magnetic wire, yung blue-yellow na wire natin pulser, ay naging condition siya. Habang tumatagal, kapag gumagalaw yung metal sheet na lumalabas, lumuluwa, natatamaan yung
wire natin at na grounded, kaya yun, lumalabas ang sakit niya. So yun guys, no? Okay na to. Ito na, nakita natin ang problema ng kanyang motor. At sa to say, siyempre, maraming napalitan si bossing, napalitan yung kanyang original carburetor, kanyang ignition coil, at ang kanyang CDI, yung hindi niya alam na kinonvert na pala ng unang mekaniko. At siyempre, nabili niya ito isang gabi. Kaya hindi siguro yung mekaniko hindi nagsabi na totoo sa owner na ito ng motor na may ibang problema talaga ang kanyang motor. Pero yung pag-release ng motor na ito guys sa kanyang customer, daw ng unang mekaniko, sabi niya goods na daw ang kanyang andar at pinatakbo. Baka nagkataon lang nung wire na natamaan ng plinset ay gumalaw at umatras. Kaya naging okay yung takbo. Ngayon, gumalaw naman yung plinset, lumuwa naman sa kanyang magneto, natatamaan ng ating wire pala, nating stator, yung blue yellow, saka yung katong lighting natin, yung lighting natatamaan. Siyempre nagkaroon niya ng spark o grounded. Kaya lumalabas na naman yung sakit na parang pigil na naman at ang parang takbong kabayo. So ito na guys, ang solution guys. Kung nakita sana ito ng mga shop na pinagawa ni bossing, no? So hindi sana makagastos bossing ng malaki. Kasi nasa wire lang problema. At the same time, yung plinset na natanggal at gumalaw sa magneto ay pwede nating remedyohan. So yan guys, nabalot ko na ang tatlong wire na natamaan ng plinset ng ating magneto, no? So ito na, nabalot na natin, no? Ipapainal na natin para mabalik na natin sa kanyang kalalagyan. At syempre naman guys, hindi pwedeng hindi natin hanapan ng paraan ang ating mga natanggal na metal sheet ng ating magneto. Kasi malaking impact din yun sa produce ng kuryente ng ating stator coil. So kailangan ibalik natin yung mga plinset. So paano ba yun ibalik? Siyempre guys, napakadali lang. May i-share ko sa inyo guys. For the meantime, salpak muna natin itong mga stator coil niya at ibalik natin sa kanyang tamang posisyon. Since nabalot na siya ng electrical tape, goods na yan guys at hindi na yan magagrounded pa. So nahin natin natapusin mamaya. Next natin gagawin guys ay ayusin natin yung natanggal na plinset. So ito pala guys ang ginamit ko. Walang iba. Ang ating pangunahing panglunas o first aid is epoxy. So ang gamit ko guys ay Dibcon metal epoxy. So yan. So i-mix na natin yung E at saka B. Tapos yung hardener at saka yung resin. So yun guys, i-mix na natin ang dalawang yan. Paghaluin na natin para mas lalong titibay ang ating metal sheet sa pagdikit ng ating magneto. So mas maigi guys yung mga magneto na hindi na gumalaw. Mas maigi, no? Lagyan din natin ng epoxy para sureball tayo na hindi naman ito gagalaw kung sakaling bibigay ang adhesive ng ating metal sheet sa loob ng ating magneto. Mas maigi lahat na yan, lagyan natin ng epoxy. At syempre guys, hindi pwedeng ikabit agad natin ang ating mga atong magneto na ito. So kailangan muna natin patuyuin yung epoxy na yan. At least mga 2 hours, no? Pinakamataas, no? Kung hindi na gumadali yung customer. Kasi para yung epoxy talaga is titigas. Kasi kapag pinilit natin ikabit yung stator natin, saka yung basa pa yung epoxy, may tendency na tatanggal ang ating metal sheet. A few minutes later. So ito nga guys, napatuyuan na natin ang ating epoxy. So yan, goods na siya. At tapos ito namang stator, ikabit na natin guys. So dito na natin malalaman kung ito lang talaga ang dahilan kung bakit nagkaroon ng ganyang sakit ang kanyang motor ni bossing na pabalik-balik. Kapag inayos ng naunang shop, naging okay. Pag ilang araw, lumalabas na naman kanyang sakit na parang pigil ang takbo, parang putol-putol. Tapos pinalitan pa ng carburetor. Ang ending, yung carburetor na stock, I don't know kung saan napunta. So ngayon, next naman mga ilang linggo, gumalaw na naman yung metal sheet na naging dahilan ng grounded. Pinalitan naman ng ignition coil. Tapos sekretong pinalitan ng CDI. So yun pala, bumalik pa rin. So ngayon guys, ito na, nabalik na natin ng stator, kaya pandarin natin ng motor. Let's go! You know, one click guys, mabilis umaksyon ang kanyang starter, kumandar agad, no? Hindi katulad kanina, mahirap andarin. Sa dinami-dami ng pinalitan guys, itong unang shop at pangalawang shop,
So yun lang pala ang problema nasa kanyang magnetic kaya nagkaroon ng ganyan senaryo. Sana may natutunan kayo guys na huwag agad makapalit ng pisa at kaya double check. Maraming salamat at siyempre see you sa akin next video. Right set. God bless. Ayos. For today's video guys, Honda XR110 ay lagi namatayan sa kanyang biyahe. Ang sabi nila guys, ito daw ay pinas-check na sa ibang shop. Tapos, naging okay naman siya. Kaya lang, mas lalong lumala daw at biglang tumirek-tirek. So, on na kayang susi. Ngayon, check mo natin ang kanyang carburetor guys. Kung naka-on ba ang kanyang switch. Baka naka-off lang. So, goods naman, naka-taas naman ang kanyang switch. So, ibig sabihin, may papasok na gasolina sa kanyang carburetor. So, ngayon, check naman natin ang kanyang kuryente, ng kanyang tension wire. Ito guys. Sabi ni owner, bago daw kanyang spark plug, bago din. Tamang sabi ni bossing. So, ngayon, since bagong kanyang spark plug, itong tension wire, try natin silipin kung goods ba ang kanyang kuryente. Dito man tayo mag step by step guys. Saka tayo proceed sa ibang problema ng kanyang motor. If ever may makita tayong problema sa kanyang kuryente. Pag goods naman, lipat tayo sa ibang paghinalaan natin o suspecha kung bakit namamatayan. Lagi siyang namatayan sa daraanan at parang hirap daw makabuelo. So, as you can see guys, meron namang kuryente na lumalabas sa kanyang tension wire. Pero ito ay hindi umandar guys ito ay tulak-tulak ni bossing sa ating shop. So, naka-booster ito. So, kita naman meron siyang kuryente na pero ayaw pa rin siya umandar daw, sabi ni owner. So, balik natin ang kanyang spark plug cap. So, ang gawin natin guys, baklasin natin muna ang kanyang mga covers, no? Mga left at saka right para hindi tayo mahirapan mag-troubleshoot. So, unahin natin i-check ang kanyang gasolina guys. Ito. So, luwagan mo natin ang kanyang switch, no? So, luwagan mo natin ang kanyang switch. So, pag luwag ng switch, dito natin makita kung may gasolina na tumatagas galing sa kanyang tangke. Baka barado lang kanyang filter kasi may filter to guys. Ito may filter na yan. Naka-connect sa kanyang switch. So, baka barado lang yan. So, para ma-confirm natin, kailangan tanggalin natin dalawang bolt sa kanyang fuel switch guys. Tapos patagasin natin kung malakas bang tagas or mahina or sakto lang. So dito natin malalaman sa gasolina kung may problema o wala. Step by step muna natin. Kapag makita natin goods, lipat tayo sa kanyang CDI guys. Check natin ang kanyang primary coil at saka kanyang pulser kung goods ba ang tapo ng kanyang kuryente o resistance ng kanyang kuryente. On muna natin ang kanyang gasolina guys para masilip natin ang flow na nangagaling sa kanyang tangke. So on muna natin siya. So yun, yung tagas na guys. Kahit ganitong tagas lang no. Pero kapag napupuno ang bowl nito, goods naman siya guys. At hindi naman siya short. Pero under pa rin yan hindi yan namatayan. Pero reklamo ni bossing guys, namatayan tapos ayun na daw mandar. So sa case niya, sa kanyang gasolina, goods naman ang tagas guys. So ngayon guys, ang gawin natin, ibalik natin ang kanyang fuel switch. Ibalik natin ang kanyang o-ring at saka dalawang bolt. Since nakita natin ang kanyang gasolina is goods naman siya, so siyempre, try natin ilipat sa kuryente na naman tayo. I-check natin ang kanyang CDI, tapos i-check din natin ang primary. Since ito ay naka-primary type ang CDI. So once na ma-confirm natin na primary type, ay doon natin i-check ang resistance ng kanyang stator coil. At saka kanyang pulser, yun talagang kadalasang hinala kapag namatay ang ating motor, lalo na ito ay nagkaroon ng matagalang biyahe, tapos uminit ang makina, namamatay, tapos kapag malamig, umaandar. So, i-check natin doon. Before ko makalimutan guys, nais ko munang i-greet kayo ng Happy New Year sa inyong lahat. Pasensya na at na late kasi medyo na busy guys. Ngayon lang tayo nakapag-upload. So, ngayon nakita natin ang kanyang CDI. So, yun guys, no? Kulay green ng ating CDI guys, no? Para siyang battery operated. So, tanggalin muna natin yung kanyang socket guys para masilip natin ang kanyang CDI. So, before natin yan tanggalin guys, try mo natin paandarin kasi natin paandar kanina. O natin kay Sose, try natin paandarin. Dos. Tres. Ayaw talaga siyang umandar guys. No? So, ang gawin natin, i-check natin ang kanyang CDI. So, since naka-green ang socket, parang battery operated na ito or primary type. So, try mo natin silipin kung 5 pins o 4 pins ito guys. Tanggalin natin ang kanyang socket. Tanggalin natin ang kanyang CDI pala. Pinutin na natin yung parang may lock. Automatic mahila na yan. So, ito na guys. Yun 5 pins, naka-green. Ibig sabihin primary type ang CDI nito guys, no? May cut off sa gitna. May engine stop siya, no?
So ngayon, check natin ang kanyang stator coil. Unahin natin i-check ang kanyang primary. So ang kulay na green na titest natin is yung black, red at saka green. Kahit magkabaliktad ang inyong tester guys, walang problema as long as makuha natin ang kanyang resistance. Ulitin ko lang, black, red at saka green sa ilalim ng ating socket. Yung may katabing cut off o white black. So ngayon, check natin, meron siyang 537 naka-steady. So kapag ang ating kuryente guys ay bumaba yan ng 500 pababa, tapos sumubra sa 500 pataas, at pabago-bago ang kanyang resistance, may tendency na nagluloko ang ating primary coil. Since nakita natin nag-steady siya, nasa 500 plus lang, 37. So, goods siya guys, goods. So ngayon, lipat tayo sa kanyang pulser. Sa pulser naman, steady lang ang kulay green na wire at saka yung blue-green na wire. Doon may lipat ang ating isang test rod. So meron siyang 127, 121. So kapag sa pulser naman guys, kapag bumaba siya ng 100, tapos sumubra ng 120 pataas o 255 pataas, tapos babago-bago ang resistance, sumaba, tumataas. So yun guys, may hinala tayo sa pulser. Pero sa pag ganon, meron lang siyang 121, nag-steady lang siya. Ibig sabihin, walang problema sa ating pulser at walang problema sa ating CDI. So next gawin natin guys is try natin itong ignition coil na ito. Since ito ay walang stock pa ata, so try natin itong palitan. Try lang natin palitan guys. Wala namang mawala, di ba? Since meron tayong pang testing dyan, pwede natin ibalik yan ng stock niya kapag mahanap na natin ang kanyang sakit. Kung bakit laging namamatayan ang kanyang motor. Ngayon ayaw talagang umandar. Since may issue na ito ng unang shop. So review lang natin guys, no? Wala namang mawala, di ba? Importante ma-review natin yung mga tamang hinala natin. So lagyan natin ng bolt. Tapos i-check natin itong ignition coil. Then try natin ulit paandarin kung mapapaandar ba natin ang kanyang motor. Since napalitan na natin siya ng pang-testing natin na ignition coil. So ito ignition coil ito guys ay pang-testing lang, no. So kung sakali mang maging okay yung andar ng ignition coil na ito, tapos di pa natin niya i-confirm, need pa natin siyang i-test ride. So kapag good sa test ride, ilang ikot, hindi namatayan, may possible ignition coil ang problema. So nakabitan natin yung kanyang ignition coil. So ngayon guys, nakabitan natin yung kanyang tension wire, spark plug cap. Ito yung stock niya. So try natin pandarin kung andar ba. Let's go. Oh my goodness. Ayaw na umandar pa rin guys kahit bago na ang ating ignition coil. So next natin gawin, silipin natin ang kanyang carburetor. Ito na guys, ito daw ay nabaklas, no? So ito na guys, meron akong na-discover sa kanyang carburetor. Naka-on ang kanyang switch ha, may tulo yan ng gasolina. Pero ang nakita ko guys, pagbukas ko sa kanyang carburetor, kung bakit ayaw mandar. Ito ang nakita ko guys sa loob ng kanyang carburetor. Kaya pala na medyo nahirapan si Busing sa kanyang motor pag ubos ng kanyang gasolina. Kasi pala itong carburetor niya guys, hindi ko alam kung anong ginawa nito ng mga shop, kung bakit nagkakaroon ito ng ganitong problema. So ito guys, walang laman, nagsigina ang kanyang bowl. So totoo yan, pagbukas ko. So tapos itong floater niya, sobrang angat. Yan o, grabe angat yan. Ibig sabihin kapag na sobrang angat ng ganyan, yung jet niya is nakatulak sa butas. So ibig sabihin, walang gasolina talaga na mahuhulog kapag naka-down yun ang ating carburetor. So try natin ito. So ilagay natin ang kanyang carburetor, yung may floater. Tapos unatin ang kanyang gasolina guys. May tagas ang kanyang gasolina, unatin. So unatin at saka maya-maya isobserbahan natin kung may papasok ba na gasolina sa kanyang floater. So, yun, obserbahan natin. Ito hindi to na-check kung bakit ito nagkakaroon ng problema si Bossing Bigla lang nagkaroon ng ganito, di ko alam kung anong nangyari, kung bakit nagkaroon ng ganitong problema. So, ganyan lang kaliit ang pumasok ng gasolina sa kanyang bowl guys. Hindi talaga yan nahandar. Kung ganyan lang kaliit, dapat balanse lang. So, dapat yung floater na yan, medyo angat lang ng kaunti. Pero sa kanyang sitwasyon, grabe ang angat. So, may possible na nagkaroon ng issue ang kanyang floater at saka kanyang jet. So, siyempre, boss, idol, ano dapat gawin? Ay, di natin kailangan pa bumili ng buong karburador. Maghanap lang tayo ng floater. Floater lang papalatan natin, guys, at saka jets. So, ito na, guys. Meron tayong nahanap na floater at saka jets. So, ito yung sa kabilang karburador natin, guys. Try natin ito ikabit para makumpara natin ang dami ng gasolina na pumasok sa kanyang bowl at nung unang kanyang floater. Dapat lang isakto lang, yung nasa mga 3/4 lang ilaman ng bowl. Huwag din mo sumubra kasi mag-overflow yan.
So, ilagay natin itong floater na ito, guys. Ito, pang testing din natin, no? Yun, no? Yan ang tamang angat ng floater. Yung masyadong nakataas. Yung ganun, nakataas. Hindi papasok ang gasolina dyan. Nagtutulak yung jet sa loob. Yung butas mahirapan makabuka o mahirapan makapasok ang ating gasolina galing sa ating fuel switch. So, ito. Ilagay natin ito, guys. Yan. Walang laman yan, ha? Walang laman yan. Klaro-klaro yan, ha? So, yan. So, tapos, una natin yung kanyang sose. Switch pala ng kanyang gasolina. Yan on. Tapos obserbahan natin ng ilang segundo, ilang minuto. Yan. Obserbahan natin guys. Dito natin makita kung floater lang dahilan. Lang lahat kung bakit napopresyo si Busi sa kanyang motor. Laging namatay yan sa daan. So yun, off natin sose. Off natin ng switch. Yun no. Dapat ganyan kadami. So hindi pa yan napuno guys ha. Hindi pa yan napuno. Yun. Nasa mga 1/2 lang. At least mas marami ang pasok kaysa kumpara nitong floater na ito. May issue talaga ang floater na ito guys. No? So yung floater na yan, di natin ibalik yan. Saka yung jet. So lagay, yun. Isalin natin yung gasolina guys. Tapos ang gawin natin, ibalik natin ang kanyang bowl at saka yung karburador. Tapos takpan natin, ilagay natin sa kanyang motor. At siyempre kailangan natin siyang itry, pandarin. Baka ito lang guys, no? Kung sakali mang ito lang na nakita natin problema. Sure ako, ito yung problema lang na problema sa motor ni Bossing. So ito na nga guys, nakabit na natin ang kanyang karburador. At nandyan pa yung pang-testing natin na i-design ko. Balik natin maya kapag umandar ng kanyang motor. At siyempre ito yung pinaka-importante. Una natin ngayon susi at try natin panandarin ng kanyang motor. Walang pagkailangan. Let's go! Oh my goodness, mandar ng motor ni Bossing. Ayos. Yun no. So ngayon guys, dito natin nakikita na ang problema sa motor ni Bossing ay nasa karburador pala. So marami tayong tines. Ang importante nag-step by step tayo. Ganun lang tayo guys, magta-troubleshoot step by step muna. Walag muna bumili ng mga pesa. Saka natin i-confirm yan once na makita natin ang problema. At siyempre kung wala kayong pang-testing, manghirap kayo sa kanyang kilala para hindi kayo madoble gastos at gastos malala. So ito lang ang problema guys, floater lang no. Napopresyo pa si Bossing sa kanyang motor. Yan lang guys, so sa araw sana may tutunan kayo sa in-upload ko na video ito. Maraming salamat at siyempre see you sa aking next video. Right safe, God bless, Happy New Year, Merry Christmas sa inyong lahat. Sana inaway magpalain tayo ng buong may kapal yung taon. Ayos.